Ang Discayas hindi kwalipikado daw na maging state witness. Ang affidavit nila na ipresenta sa Senado nasira ang kredibilidad naman doon sa Kamara. Kaugnay yan may nagkalapang report si Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni House Infrastructure Committee Chairman Representative Terry Ridon na hindi kwalipikadong maging state witness ang mag-asawang Curly at Sara Discayas, ang mga kontrobersyal na kontratista na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ipiniliwanag pa ng kongresista na 3 panig ang pangunahing may pananagutan sa mga maanumalyang proyekto. Ang kontratista na tumatanggap ng tseke, ang Department of Public Works and Highways na nagpapatupad ng proyekto at kung merong mang sangkot na politiko. Anya, kabilang ang mga Discayas sa mga pangunahing akusado sakaling masampahan ng kaso. Batay sa batas, kinakailangan ang isang state witness ay hindi kabilang sa mga itinuturing na pinag-guilty at dapat ding may ganap na pangangailangan sa kanilang testimonya. Giit ni Ridon, hindi pumapasa ang mag-asawang Discaya sa mga pamantayang ito. Tingin ko hindi. Tingin ko hindi siya qualified na maging state witness kasi una sa lahat, hindi naman matutuloy po yung mga payoffs kung hindi sila kasali. Hindi ba? So, I think 3 bahagi yan eh. So, yung pong contractor na kumuha po ng cheque, yung pong DPWH na talagang nag-ayos po ng mga proyekto, at kung meron hong sangkot na politiko, di magkakasama ho sila ng mga principals dapat sa kung anumang kaso na isasampalaban sa kanila. Hindi sila yung least guilty. Hindi sila least guilty. So, talagang, I think they will try to do it. Pero, I think yung DOJ meron silang requirement sa kanila, di ba? Mag-soli ng pera. So, di ko alam kung gagawin nila yan para magtuloy as state witnesses. So, we'll find out in the next couple of days. Tinuligsari ng mambabatas ang depensa ng mag-asawa na napilitan lamang sila umano na magbigay ng komisyon para makakuha ng kontrata. Ani Ridon, hindi kompleto ang mga isiniwalat nilang pangalan na sangkot. Giit niya na nagsisinungaling ang mag-asawa o selective ang naging affidavit nila. Dagdag pa ni Ridon, nasira na umano ang kredibilidad ng mga testimonya ng mag-asawang Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee matapos magkaiba ang kanilang timeline at natuklasan na may mga maling detalye sa isinagawang pagdinig sa Kamara. Well, una sa lahat, nakita natin na grabe talaga yung pagkasinungaling ni Pacifico Discaya. So, nawasak yung buong affidavit niya Senado. Nakita natin talagang immediately in the morning, sinabi niya mismo na hindi niya nakaharap si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Yun yung unang mahalagang bahagi. Pangalawa, walang naniniwalang kongresista na walang sangkot na senador. Ibig sabihin selective yung pong listahan dun sa pong affidavit na yun. So, paano maniniwala yung mga kababayan natin? Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Kamara upang tukuyin ang lawak ng maanumalyang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong piso, pati na rin ang mga pananagutan ng mga opisyal at kontratista na sangkot dito. Tiniyak ni Ridon na sa susunod na mga pagdinig ay mga ibang lugar na ang kanilang masisiyasat na may kaugnayan pa rin sa maanumalyang flood control projects. Anong i-expect natin sa next hearing? May mga madadagdagan po ba sa mga resource person natin? I think unang bahagi pa lang po ito, no? Kasi Bulacan pa lang po itong pinag-usapan natin sa totoo lang. Pero marami po mga lugar na pwede mong puntahan po yung komite. So, pinuntahan ng Pangulo yung Benguet, pwede po natin puntahan yung iba't iba pa hong mga lugar sa Pilipinas. Particularly, yung pong mga national contractors katulad po ng St. Timothy. So, hopefully, pagka sila po ay nag-cooperate sa komite, mas marami po tayong malalantad ng mga malalaking mga tao, malalaking mga politiko, hindi lang po mga kawani ng gobyerno. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.